Magandang araw mga ka-PTech. Muli po ay kami po ay nagpapasalamat dito sa The PTech team. No? As of the last upload po natin ay nasa 3,000 followers na po tayo and growing, and we're very thankful for the support na inyo pong ipinapakita, at patuloy po tayo nagagawa ng mga quality contents para po sa inyo. Ang discussion natin sa video ito ay kung ilang classroom observations nga ba ang kailangan para sa IPCR rating ng ating mga teachers. Ang sagot po dito ay anchored sa ating DepEd Memorandum number 089, no, series of 2025, guidelines on the multi-year performance management and evaluation system for teachers from school years 2025-2026 hanggang 2027 to 2028. Dito po sa DepEd memorandum na ito, under item number 41, it states that teachers shall be required to undergo 2 full period classroom observations for each school year. No? Further, under item number 42 naman, it emphasized that the first classroom observation shall be conducted from the first to the second quarters, while the second classroom observation shall be conducted from the third to fourth quarters. No, malinaw na may dalawang classroom observation and ang requirements, no, but because of the 3-term calendar na ating ini-implement po sa ngayon, medyo magkakaroon ng konting adjustment sa timeline. No, dito papasok ngayon kung ano ang magiging instructions ng ating mga master teachers, ng ating head teachers, ng ating pong mga school heads or the higher authorities, no, pagdating po dun sa period kung saan ito gagawin. No, and we anticipate na hanggat walang central office clarification, natural lang, no, na magkakaroon po ng mga differences in terms of how we implement po yung kung kailan gagawin yung dalawang classroom observations. Ngayon naman ay pag-usapan din natin, no, yung issue na dapat dalawang beses lang ba talaga ang pwedeng observation na gagawin ng ating mga superiors. No? Ayon pa rin po dito sa ating DepEd Memorandum number 89, under item number 37, makikita natin yan dito sa embedded photo sa ating video. Pwede po na magkaroon ng tinatawag natin na frequent short period and walk-through observations in order to provide, no, continuous support to teachers in enhancing their effectiveness in instruction and to address gaps identified during the full period classroom observations. Ang word na ginamit ay short period running from 10 to 15 minutes at it should occur regularly. So mga kapitek, to simplify, for IPCR purposes, we are required ng dalawang classroom observations. But for technical assistance purposes, no, it may be conducted regularly without frequency restrictions. Alright? So there you go mga kapitek. Sana ay mas naging malinaw itong topic na ito pagdating po sa process ng conduct ng ating classroom observation. Tandaan po natin na ang collaboration between the rater and the ratee ay isang mabuti po na paraan, no, upang mapabuti natin ang kalidad ng ating pagtuturo. At the same time ay mapataas po yung level, no, ng pagkatuto ng ating mga mag-aaral. Again, disclaimer lang po ito dito sa ating The PTech team, no. Ang lahat po ng aming mga interpretations ay base po sa aming sariling karanasan at pagkaintindi po sa mga topics na amin pong pinag-uusapan, no. Kung mapapansin po ninyo, ang karamihan ng aming mga discussions ay may mga legal basis po yan na atin pong sinasite, no, during every time po na meron tayong discussion. Ano man po ang pagkakaiba natin, no, pagdating sa ating interpretation ay nirerespeto po natin yan. At sa huli, kami po bilang isang school principal ay sumusunod pa rin, no, sa decision po na at wisdom, no, ng aming mga superiors, lalong-lalo na po yung ating mga higher authorities. Muli, maraming salamat and see you po sa susunod na mga videos.